Nako, tila yata si Senator Dante Marcoleta ay may nakakatakot na mga pasabog at may mga banta rin syempre, no? At dito po, tatalakayin din natin, ayon sa mga chismis na naman, no? Chismis na naman, pero kayo na humawig. Kayo na ang tumunog, no? Kaya do tinanggal itong si Kiko ay panakot at example para sa mga kakanta, sa mga crocs. Alam nyo na, no? Di ba? Parang example ito. O ito, parang ganito. O ito ha, inexpelled namin yan ha. O sige, sa mga kakanta bukas ha, sa mga kakanta sa BRC ni Marcoleta ha, alam nyo na ano mangyayari sa inyo. Di ba? Yan ay chismis na naman. Pero, syempre, tuso tayo, syempre, chismis lang naman yan, no? Pero kayo na ang humusga. Read between the line, di ba? O ngayon, eto, Cayetano, may bagong pasabog at Marcoleta tandem, sanib puwersa po. No? Talagang bukas na po, ha? Isang tulog na lang, wala na isang tulog, kung tutusin eh. Isang tulog na lang, wala na 24 hours, no? Magaganap ang pinakamakasaysayang pagtawag at pagdinig dito sa Blue Ribbon Chairman. Mga bagay na hindi pinatawag ni Pinky, ipapatawag ni Senator Marcoleta at hindi nyo aakalain. Ha? May mga papatawag doon na magugulat kayo. No, talagang lahat dito damay. Pasensya na sa mga nasa majority ni Cayetano. Baka madamay kayo kay Marcoleta. Pasensya na. Etong ginawa nilang hindi pag-attend ng sesyon 3 araw, great sacrifice ito. No, eto, masama itong ginagawa nila kasi hindi dumadalo ng sesyon. Maski ako, hindi ako pabor kung hindi siya dadalo ng sesyon. Kasi walang mangyayari sa Pilipinas pag hindi siya dadalo ng sesyon. Walang quorum, walang ganyan. Pero pabor ako, bakit? Ha, pabor na ako, bakit? Para lang matuloy ang Blue Ribbon. Kasi pag dumalo sila sa session ngayon, baka ikudit na sila. Dahil sa majority, may mga nanganganib at napipressure na rin. At baka syempre, gusto niya ayaw makulong, ayaw makasuhan, baka lumipat kalawambol at kalapinki, no? Kaya ang gagawin ngayon ni Cayetano at ni Marcoleta, walang sesyon ngayon para bukas mabigyan dahilan ang pagdinig at matuloy lang ang pagdinig. Dahil maraming hadlang ang ginagawa, hindi lang physical, hindi lang psychological, napakaraming hadlang, lahat ng klaseng kahadlangang ginawa na at gagawin pa rin. Ito lang ang pinakatanging paraan nila Senator Marcoleta at nila Cayetano na wag magsesyon ngayon 3 araw para wag mapalitan, maging safe, kumbaga ika nga safe na. No, sabihin nyo na lahat ng gusto nyo sabihin na masama to, hindi nagsisesyon, walang trabaho, back to work kayo, etc. Sabihin nyo na. Basta yung Blue Ribbon, nakapokus lahat kami. No? Hindi kayo naniniwala, wala anyang kurakot, nasa mga Duterte, kasi 2016 pa lang, si Saldi ko nakaupo na, 2016 pa lang, gusto nila palitawin si lahat ng korap ko ngayon, galing kay Duterte. Eh kung galing pala kay Duterte, pati pinimbestiga ni Pinky? Bakit hindi inimbestiga ni Pinky? Excuse me po, medyo na ano tayo, sisipon. Bakit hindi po inimbestigahan ni Pinky kung talagang 2016 pa lang may saldi ko na, may korupsyon na, ha? Bakit ayaw nyo imbestigahan, di ba? Bakit ang laman ng investigasyon sa partial report wala naman Duterte? Sana pala sa partial report may mga Duterte. Di ba? Kasi investigasyon pinasimulan daw ni Bonget. Kung pinasimulan ni Bonget, bakit hindi kasama sa ICI mga Duterte? Ha? May ICI na pagkakataon na yun May nasa majority na sila Pinky, pagkakataon nyo na yun Ngayon sasabihin nyo, nasa mga Duterte na ang korupsyon dahil 2016, kaya dapat imbestigahan ni Cayetano? Ano ba naman yan? Hindi kami naniniwala. Kahit sabihin nyo na yan, sa June 4, bukas, sabi ko sa inyo, tuloy na ang hearing. May mga pasabog si Senator Marcoleta. Kita nyo to ha. Ito, ngayon lang to, nilabas to. Anong sabi? Reklamo ukol sa pagtakas ni De La Rosa sa Senado. Nagain ng reklamo na obstruction justice sa grupong Tindig Pilipinas labang kina Senate President Alan Peter Cayetano, Robin at Sergeant of Arms Aplaska. Ayan na. Kaugnay ito, umano'y pagtulong nila para makalabas sa Senado at hindi magsisilbi na warrant of arrest sa International Criminal Court laban kay De La Rosa. Ang sabi a-action daw ang ICC. May nagsasabi pa daw, pwedeng kunin silang tatlo, kunin si Robin ng ICC. Grabe, no? Desperado na. Di ba? Lahat ng tulong, kulang na lang si Satanas hingian ng tulong. Hindi malabo. Hindi mo nga rektang sinasabi, Satanas, pahingi akong tulong. Hindi. Yung laiti mo, mga relihiyon, nila Marcoleta at ng mga iba't ibang tao, ng mga Muslim, yun, humihingi ka ng tulong kay Satanas. Na? Hindi lahat, si ICC hiningi ng tulong. Lahat ng mga kakuligs nila sa mga
or lahat hiningi ng tulong. Mawala lang si Cayetano, mag-resign ka na, natataranta na, hindi na makatulog. Yung dalawa, magkapatid, alam nyo na, hindi makatulog. Bakit? 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 Galit na galit siya, napatayan ng aircon. Ha? Napatayan ng wifi, aircon, galit na galit. Samantalang nakuha ng kaba ng bayan, trilyon-trilyon, napakatahimik. Di ho ba? O ngayon, yung kapatid niya, si Erich, tarantanta na. In-interview ni Vicky, yung mata lalim, mula pantulog. Antok na antok, ang pungay ng mata. Matulog ka naman, sir. Bakit di ka na makatulog? Bakit? Ano na nangyari? Bakit taranta na lahat kayo? Di ba? Hindi, ito. Reaction lang to, komentaryo lang to. Education to, bibigyan ko kayo ng linaw sa bawat nangyayari, para hindi kayo mailigaw. Okay. Ito nagsasabi, Kiko Barsaga daw, kaya daw tinanggal, ayon sa chismoso, kaya daw tinanggal kasi ganito, panakot sa mga magsasalita ng matindi dyan sa mga Crocs. Alam nyo na, tinanggal si Kiko. Pag kayo nagsalita, ganyan din mangyayari sa inyo. Parang ganun. Ang bilis timing no? Timing bigla pagka Blue Ribbon announce, ayan na, kaso ni Cayetano, kaso ni Marcoleta, kaso ni Kiko, ethics, ayan na, sunod-sunod na. Di ba? Hindi, baka chore lang yan. Pero, di ba? Kayo humusga, kayo pumuntos, kayo mag-read between the line. Di ba? Siyempre, may mga papatawag ang mga Crocs. Yung 67 na sinasabi ni Pinky nakaraan hindi pinatawag na contractors, ipapatawag lang yan. Haharap sa 18 Maris yan, magkakabukuhan, may mga ebidensya. Papipilitang kumanta ang mga crocodile. Pag kumanta ang crocodile, alam na yon. Pag kumanta mga crocodile, hindi sila, basta pag tinanong ni Marcoleta o ni Cayetano, sino man doon, huwag kang kakanta kasi makikiko Barsaga ka. Ganun ba yon? Tanong ko lang. Sample ba yon? Painggan po natin ito si Congressman Marcoleta. Distinguished Majority Leader, esteemed colleagues, and our sponsor, isang mabiyayang gabi po sa inyong lahat. I have said this before and I will say it again. You cannot enhance the image of the House by Ito muna painggan natin bago si Cayetano sa si Marcoleta. May pasabog si Marcoleta kasi. silencing your critics. What the House needs is genuine institutional reform. Akala nyo ba ay mapapatahimik nyo si Kong Barsaga sa pagpuna sa katiwalaan ng gobyerno kung siya ay tatanggalin ninyo bilang kinatawan ng Dasmariñas City? Alam nyo naman na hindi. Wala na bang malayang pagpapahayag ng damdamin ngayon? Hindi na pwedeng sumulungat o bumatikos sa administrasyon at kung meron man pumupuna sa kasalukuyang liderato ay kakasuhan ninyo, tatanggalin sa pwesto o ipakukulong. Ganyan. Saan ba nagugat ang lahat ng kasong ito? Dahil ba sa isang reels na ginawa ni Kong Miao Barsaga habang suspendido ang sesyon? O dahil tinawag niyang crocodile farm ang House of Representatives? Malilinis kayo lahat dyan? Hindi lahat ng mga congressman dyan na madudumi Maraming mababait dyan. Maraming talagang tapat dyan. Pero may iba dyan. Galit kayo? Lahat kayo malinis dyan? Yung ba yun? Ibang Nasaan yung mga pinangalanan? Lahat na nangurakot? Si Diskaya na lahat? Makukuha ba ng district engineer yon kung walang pirma ng Crocs? Sagutin nyo nga. sasaktan sa pahayag na ito. Ano ba ang matalinhagang kahulugan ng buhaya o crocodile sa kontekstong pampolitika? Matakaw, ganid sa pera at kapangyarihan, makasarili at inuuna ang sariling kapakanan bago ang kanyang nasasakupan. Hindi naman lahat ng House members ay may tuturing na buhaya. Meron pa din naman matitino. When I see Kong Nonoy Defensor, I don't picture him as a buhaya. When I see Kong Ginto, Kong San Shimura, or Kong Sid Ungab, I don't regard them as crocodiles. Kapag narinig mo ang salitang buhaya at affected ka, malamang sa malamang, isa ka ngang buhaya. So I humbly appeal to my colleagues, kung ikaw ay hindi buhaya at si tingin mo ay hindi ka buhaya, I urge you to vote no on the expulsion of Kong Miao Kiko Barsaga. Thank you, Madam. Tama yun. Bakit tinamaan kayo?
Kung talagang wala kang kurakot, malinis ka, tatamaan ka. Bakit? Galit ka? Bakit ka galit? Dapat na makisama ka kay Kiko eh. Kasi hindi ka kasangkot eh. Maliban na kung kasangkot ka, hindi ka malaging kasangkot ngayon. Pero nung mga 1990s, nung 2005, 2009, 2011, 2015, kasangkot ka. Alam mo sa sarili mo. Bakit ko sinabing 2090s? Kasi may mga congressman hanggang ngayon nakaupo pa rin eh. Hindi man sila yung anak na nila eh. Yung lolo na nila, apo na nila nakaupo ngayon eh. Ha? Generation sa generation na eh. Dynasty sa dynasty na eh. Di ba? O palagi natin, babaan natin, 2010 lang. Baka may mga congressman pa rin dyan, 2010, congressman na eh. Oh! Tapos sasabihin mo, malinis ka? Talaga malinis ka? Kung talaga malinis ka, hindi ka mag-react sa sinabi ni Kiko. Di ba? Oh, ganoon na pala ngayon, oh. Oh, pero di bale, alayan, ito painggan natin, pinaka-importante sa lahat, pinaka-importante part sa lahat. Pinaka-mahalaga. Praise God for this opportunity na makabati sa inyo ng magandang tanghali. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift, paano daw mati-take up yun kung walang sesyon. I'd like to confirm that at least twice, pinabot namin sa Malacanang. Teka lang, tama yung sinabi ni Ketano, ano mo tayo, may balita kasi ngayon eh, may source ako ngayon dito, may nag-chat sa akin, pero pinapahanap ko yung source, nababaliktad daw ata yung isang majority, kaya magkukudita daw yata, baka daw magkudita, ibabaliktad yung isang senador, grabe, ayun kakachat lang sa akin ngayon, babaliktad daw yung alam nyo na, ayoko magbigay muna ng hint, pero isang senador daw, na Palaman, isang pangalan ng Palaman, babaliktad daw yata. Grabe. Dahil natunugan siguro sorry ako lang, dalawa na to, nagtatandem na. Kasi itong dalawang ito, uhulihin ng big fish, mapa-minority, mapa-majority. Ito ang layunin ng ngayon ng dalawang to. Sabihin ko sa inyo. Kaya isa, babaliktad na hata. Hindi ko alam. Pero wag naman sana. Grabe, anong nangyayari sa Pilipinas. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago, tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy, sinabi ko anytime, sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. So we had a light meal dahil napakarami naming meeting, pero I'm asking you for prayers, not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision, it's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision, for example, when it comes to corruption and poverty, and if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it starts with your personal decision, then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo ng 13. Then it becomes an institutional, a community decision
then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings. No? I'm not saying that every single witness will tell the truth, but I've been consistent with since 2007 nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee with that Tama to, that tama to. platform. Pero teka lang muna, may nagchat sa akin. Ito live to. Ginagawa, hindi babaltad daw yata, may nagkudita yata 12, wala to, sila lang. Sila daw po, ayan, papabasa ko sa inyo. May nagchat sa akin May nagchat sa akin, ito papabasa ko sa inyo. Ayan, sila lang daw, hindi, wag na babasa. Ito, papabasa ko sa inyo. Ayan, ano kaya, nakain nila. Wala, ngayon lang tol, habang nagbablog ako sa inyo, nag-chat sa akin. Pero, nakanood ka live. Sabi ko kasi, nagbablog ako. Si Cheese daw, babaliktad. 12 sila. Sino yung pang 12? 11 lang yun Ay, baka bumaliktad yata si Cheese. Nako, delikado. Delikado to, mga kababayan. Pero sige, tuloy natin to para matapos na to. Reaksyonan natin pa rin to. Allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo. No? So of course, the man of the hour tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tanghali. Gusto po kayong lahat, mga kababayan. Ito po, nag-uusap. Grabe, ito. Pagyan nyo si Senator Marcoleta. Usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Naku, tindi ng banta ni Marcoleta. Banta na talagang banta sa katwiran Ito yung huling pagkakataon na maaring bukas wala na sila. Tama, baka makudita sila. Pero sana matuloy muna to kasi may nagkukuditaw yata ngayon. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. So thank you very much, Kuya Dante. So ulitin ko lang po kaya pinapaswear, di ba? To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi may half-truth, may tinatago na truth, mayroon pong lies, no? Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandiyan na yung momentum. Inuulit ko po pag may 13, automatic, hindi ko kailangang mag-resign. Sa inyo na. In fact, tinitingnan ko lang day by day, week by week lang. Tama, 13. Baka 12 pa lang sila Bumalitad yata si Cheese. Hindi ko alam hindi ko sigurado hindi ko sigurado. Baka bumalitad yata si Cheese. Pero sana wag naman. Umabot sa 4, maimbestigahan to. Matunaw ang mastermind. Gumagalaw ang mastermind ngayon, mga kababayan. Hindi sila papayag na bulgar ang kanilang kalokohan. Sabihin ko sa inyo, gagawa sila ng paraan talaga. Nakakatakot yung mga pagkakataong ito. Na matuloy lang itong mga hearing at makumpisahan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko. I'd be more than content to go. The day that God uses people to tell me na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito, sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now is for the truth to come out. Again, hats off kay Senator Jinggoy Estrada. Napakatagal ko na po siyang kilala. We have our run-ins. In fact, may mga... Tingnan mo lumalabas ngayon, reflect ngayon na si Jinggoy maaaring walang kasalanan. Ginagawa lang nila to dahil takot na sila sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Wala na to. Ito yung pagkakataon na kung saan wala na kaming pakialam kahit mahalata ng taong bayan na desperado kami. Wag lang, masip lang sila.
at may bumabaited na isang senador, ha? Natatakot na siguro siya, ha? Wala, talaga ayaw niya makulong. Kasi si Jinggoy nakulong eh, nasa majority. Wala naman nagawa sila Marcoleta, di ba? Iisipin kasi ng isa, baka, di ko alam kung si Chis, ha? Hindi ko sigurado, ha? Baka isipin ng sino man, ng senador, ay, baka makulong pa ako, taglipat na ako. Grabe to, grabe yung nangyayari ngayon. Mga ibang nagpo-post ng aming mga disagreements in the past. But I'd like to reiterate what I said yesterday. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa naming mga kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng Malay-Maleta. Having said that, dun naman sa inyo na mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw, mas bilib ako sa kanya. Oy, teka lang, ito, papakita ko sa inyo, matapos ito. Ayan po, balita po, sariwa po. Breaking news, ayan po. Ay, grabe to. Erwin Tulfo elected Blue Ribbon Chair. Oh, ito pa. Gatchalian elected Senate President Tempore, Subiri elected Rules Panel Chair. Ayan na, nagpalit na po sila. May nagkudita na. Ay, grabe to, nangyayari po to. May nagkudita na po ata. Napalitan na po ata si Chis, Chis Escudero sa Senate session. Matapos ang 2 araw na hindi pagdalo sa Senate, dumating si Chis Escudero, member ng Majority Bloc sa Senate session, member ay, alam na, grabe to. Nagkangulo talaga, grabe, hindi matutuloy ito bukas. Ipagpatuloy ang session na mawala sa Majority at si SP Cayetano. Na-cheer crowd ang President Gatchalian. Na-cheer ang crowd ng si President ni Senwich Gatchalian ang pagsisimula ngayon ng session sa Senado kahit wala sila Senate President Alan Peter Cayetano at nag-Majority Bloc Senate ngayong Miyerkules, June. Sila po, ayan breaking news, Senate declares quorum. Senator Wing Gatchalian elected as Senate President pro tempore. Wala na po. Ito na po nangyari. Gulo na. Hindi natin alam kung paano po to. Ngayon lang po to, pasensya na kayo, nagulo yung vlog natin, nagulo yung natin kasi may mga lumitaw pong ganito. On the spot po ito. Ayan Senate declares quorum. Nagkudita ata sila. Palakpakan sila, Panoorin natin. The 69th session of the Senate. Sandali palakpakan sila. Sandali Teka, sandali. Dali Ayusin ko. Ayan. Ito. In the first regular session of the 20th Congress, is hereby called to order. Let us pause for a minute of silent prayer. Hindi ko alam kung po pwede itong ginawa nila. Kulang sila, 13 dapat 12 lang ata Ipagpatuloy ang sesyon ng wala ng majority at si SP Cayetano. Nag-cheer ang crowd ng i-President ni Senwich Gatchalian ang pagsisimula sa Senado kahit wala si Senate President Alan Peter Cayetano at Majority Bloc Senator. Gumawa sila ng sarili nilang rules yata. Wing Gatchalian is new SP pro tempore. Senator Wing Gatchalian is elected as Senate President pro tempore, replacing Senator Loren Legarda. He is also acting Senate President. Following of attendance of Senator Chis Escudero of the Majority Bloc today, June 3. Grabe naman si Chis. Chis, bakit ganyan? Natakot ka? Hindi natakot ho yun Hindi ko alam, bakit ka? Anong ginawa mo? Natakot ka ho sa flood control issue? O baka sangkot ho rin kayo? Tanong ko lang. Ayan with only 12 senators present, the chamber of falls one number short of the required quorum to conduct election. Sherwin Wing Gatchalian elected as Senate President pro tempore. Ayan Diba? Grabe ho to.
Pasabog yung balita na to. New Senate Committee Chairmanship. Ayan, oh. Tinanggal nila yung majority sa pilitan yata. Hindi ko alam kung nasa batas to, nasa constitution to, ha. Inihalal ng mga sumunod na senador. Ayaw talaga nila matuloy ang Blue Ribbon. Ayaw talaga nila matuloy. Kakancel bukas yung Blue Ribbon. Hindi na. Wala na magbo-Blue Ribbon bukas pagka ganito. Ayan, oh. Oh, JB Finance, Tito Soto, National Defense Security, Lacson, Public Order Dangerous Drugs, tapos Accountability Public Officer. Asan ang Blue Ribbon? Mga kababayan, ito lang ha. Sorry, itong talakay na to, hindi ko na muna i-continue to dahil sumingit po sa akin ang isang chat at ito na ang tinalakay ko bigla. Pero itong kay Cayetano, kalalive niya lang kasi tungkol sa gagawin bukas na wag kukurap, sabi ni Senator Marcoleta. Pero sa nangyari ngayon, nagkudita yata sila dahil si Chis yata dumalo sa session ngayon ng minority at nagkudita sila. Hindi ko alam kung pwede yung 12. Ha? Alam ko 13. Oo, although 11 sila. Pero hindi natin alam kung yung 12 ba ay pasado dun sa 10 na lang. Alam ko 13. Kasasabi na ni Aling Cayetano, di ba nakita nyo? Kailangan ng 13. Pag nag-13, aayaw kami. Sabi nila, sige, sa inyo na. Sa inyo na leadership. Kasasabi niya lang ngayon. Pero, lumalabas ngayon, para mantila yata si Jesus Escudero bumaliktad. Ito, tanong dito. Tama ang iniisip ng nila Marcoleta. May hudas sa majority. At yung hudas na yon ayaw matuloy ang flood control issue. Ibig sabihin, may kasangkot. Sila ngayon magkakasangkot, magkakasabwat. Di ho ba? Yan po, napakahirap po nito, mga kaibigan. Parang hindi, ang hirap lunukin ang sitwasyon na to. Ngayon lang to, hindi to gawa-gawa lang, ha. Ayan, oh. Dating Senate President Jesus Escudero dumating sa Senate session ngayong araw. Oh? Bakit gano'n? Anong ginawa? Grabe. Grabe, ho. O, sino kanila ang susuportahan? Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po muna tayo. Napuno ko kayo ng bagong kaalaman, karunungan, isang talakayan na makabuluhan. Pasensya na kayo, puputulin natin itong bahagi na to kasi patapos na naman to eh. Kay Cayetano, pati kay Marcoleta. May nag-chat lang sa atin, totoo nga ang balita at isiningit ko lang to sa inyo. At ito, nalaman na nga natin, balita na to at talagang sariwang-sariwa pa po, no? Maraming salamat, paalam po sa inyong lahat.